Hello everybody! Magandang araw. Ngayon ituturuan ko kayo kung paano nga ba kumita sa Shopify. So, ang una muna natin gagawin dito ay gagawa tayo ng Shopify account. So, buksan mo lang ang iyong web browser. So, pwede kang gumamit kahit anong web browser. So, ngayon ang gagamitin ko ay ang Brave web browser. Okay? So, dito, mag-open ka lang ng new tab. Pagkatapos niyan ay i-type mo lang shopify.com. Tama. Dito naman, makikita natin ang login at start for free. So, since wala pa tayong account, i-click lang natin ang start for free. Okay, so bago tayo gumawa ng account, ay i-check muna natin ang pricing dito sa Shopify. Okay, so kapag gumamit ka ng Shopify, pipili ka lang dito ng iyong plan. So, dito may monthly ka at may yearly billing. So, ang pipiliin natin dito ay ang monthly lamang. So, may basic sila, Grow, Advance, at Plus. So, sa basic ay magbabayad ka ng $25 per month. Sa Grow naman, may $65 per month. Sa Advance ay $399 per month. At sa Plus ay $2,300 per month. Okay, so dito makikita mo lahat ng features na included sa plan na pipiliin mo. Ngayon, kung pipiliin mo naman ang yearly, makakasave ka ng up to 25%. So, kagaya ng basic, kanina ang kailangan mong bayaran sa monthly billing ay $25 per month. Ngayon, dito sa yearly, $19 per month na lang. Okay, so kailangan mo lang i-click ang try it for free. Okay, so kung mag-work sa'yo ang plan na ito, ay pwede mo nang ipangpatuloy ang pagbabayad dito sa Shopify. Okay, so ngayon, i-click lang natin ang start for free dito sa itaas. Okay, so dito sa paggawa ng iyong account, ay kailangan mo lang ilagay lahat ng information na kailangan nila para sa iyong store. Okay, so dito pwede kang gumamit ng iyong email. Okay, at pwede ka rin gumamit ng Apple, Facebook, at Google. Okay, ngayon dahil bago ka pa sa Shopify, i-click mo lang ang Get Started option. Okay, so dito start for free, then enjoy 1 month for 3 months. Okay, so isa yan sa perks kapag bago ka pa sa Shopify. Okay, may 3 months ka na $1 per month lang ang babayaran mo. So, maglalagin ka lang sa iyong Google, Apple, sa iyong Facebook, or sa iyong email. Okay? So, ngayon, pupunta na tayo dito sa login dahil tapos na tayong gumawa ng ating account. Okay? So, i-click mo lang ang iyong Shopify store or ang iyong account na ginawa dito sa Shopify. Okay? So, skip lang natin ang part na ito. Click mo lang ang next. Okay? Tapos, i-click mo lang ang next. Okay. Dito naman sa iyong dashboard, makikita mo lahat ng details at ang iba't ibang steps na kailangan mong gagawin para ma-complete at ma-verified ang iyong Shopify account. Okay? So dito, andito ang homepage, orders, products, customers, marketing, discounts, content, markets, analytics, at ang iyong online store. Okay? So dito, kailangan mo lang ilagay ang iyong store name. Okay, so andito yung iba't ibang steps. So, makaka-add ka ng iyong very first product dito sa Shopify at pwede ka rin mag-design ng iyong store. Okay, so dito marami kang pagpipiliin na design. Pwede ka rin maka-generate ng design para sa iyong store. Okay, so kailangan mo lang i-describe ang design na gusto mo dito sa section na ito. Ngayon sa payment information naman, okay, so pumunta tayo dito sa payment information. Okay, kailangan mo lang isarap ang iyong payment information. Okay, so dito i-click mo lang ang setup incomplete option. Iyan. Tapos i-click mo lang ang complete setup. Okay, sa complete setup section dito ay ang gagamitin natin ay ang PayPal. Okay, so kailangan natin i-connect ang ating PayPal account. So kapag may bibili sa ating Shopify store, directly pupunta na yan sa ating PayPal account. Kaya kailangan natin i-connect ang ating account dito sa Shopify kasi kapag may pumapasok na pera, pupunta lahat yan sa iyong account na connected sa iyong Shopify store.
Okay? So, i-close muna natin ang section na ito. So, pagkatapos mong i-set up ang payment information, dito naman, kailangan mo lang i-review ang iyong shipping rates. Okay? So, dahil international store ang Shopify, so dito ay kailangan mo lang ilagay ang iyong shipping zones. Okay? Para malagay ang iyong shipping zones, ay i-click mo lang ang Add Shipping Zones. Okay, ayan. So, dito ay select mo lang kung Asia, Philippines, or you can add more countries, regions, in markets. Kapag i-click mo ang section na iyan, pagkatapos yan ay i-click mo lang ang done. Okay, so kailangan mo lang ilagay dito ang rate. So, makikita natin dito ang standard section. Okay, so to start selling to 28 countries, regions in this zone, include them in the market. So, kailangan mo silang i-add sa iyong market para pag-start ka na ng pagbebenta sa 28 countries or region sa time zone or sa shipping zone na ilalagay mo dito sa iyong Shopify store. Okay. So, ngayon naman, dito sa rate section, para mapalitan or maka-add ka ng rate, ay click mo lang yan. Pagkatapos, ay i-click mo ang rate type. Okay, so may dalawang options tayo, ang use flat rate at ang use carrier or app to calculate rates. So, ang pipiliin lang natin dito ay ang flat rates. Okay, ngayon sa shipping rate naman ay customize. And then, dito sa custom rate name ay pwede mo ring lagyan ang custom rate name. As a custom delivery description, ang section na ito ay optional lamang. At ngayon, dito naman sa price ay kailangan mong ilagay ang iyong price rate para sa shipping. Pagkatapos niyan ay i-click mo lang ang done. Okay, so dahil tapos na tayo sa rate section, i-close na natin ang section na ito. Okay, so ngayon naman ay pupunta tayo dito sa orders section. Okay, so dito sa orders section, makikita mo lahat ng orders sa iyong store. So dito mo mamomonitor kung may mga draft ka ba dito at may mga abandoned checked outs. Okay, so dito mo mamomonitor lahat ng iyan. Okay, see when customers put an item in their cart. So makikita mo dito lahat ng mga customers na naglalagay ng items galing sa store mo sa kanilang cart pero hindi nila chine-check out. Okay, you can also email customers a link to their cart. So kung gusto mong i-follow up sila dahil baka nakalimutan lang nila na naglagay sila ng item at hindi nila na-checked out, pwede ka ring mag-email sa kanila. So dito mo lahat yun makikita. Okay, ngayon dito naman sa products. So sa section na ito, dito tayo mag-a-add ng products. Pero papakita ko yan sa inyo mamaya. Pagkatapos kong i-explain, kailangan kong i-explain dito sa section na ito. Okay, dito naman sa customers. Okay, so mamamanage mo ang details ng iyong customers, ang kanilang order history. Dito makikita lahat at i-click mo lang ang add customer section. Pwede mo ring i-import lahat ng customers mo dito sa section na ito. Okay, so dito naman sa iyong marketing. Okay, so dito sa marketing section mo, makikita mo ang iyong lahat ng detalye ng iyong store. So andito ang iyong online store session, store conversion rate, average order value, total sales mo, sales attributed to marketing, orders attributed to marketing. Okay, so dito naman sa top marketing channels, makikita mo dito lahat na ng iba't ibang period. So dito makikita mo lahat ng data at ang date range na mga pinili mo. Okay, ngayon dito naman sa campaigns. Okay, so i-click mo lang ang campaign section. Dito makakagawa ka ng iyong campaign. So para ma-evaluate mo how marketing initiatives drive business goals, pwede ka ring makahanap ng touch points and campaign activities from multiple marketing channels and monitor the results. Okay? Makaka-generate ka rin dito ng traffic with the marketing apps. So, pwede mong i-grow ang iyong audience gamit ang social media platforms, lalo na kung may Facebook ka, TikTok, YouTube, at iba pang social media platform na magagamit mo sa iyong store. Okay, so dito naman sa discount section, makikita mo dito lahat ng iyong discounts at promotions na gusto mong ibigay sa iyong customer. So, i-click mo lang ang create discount option na andito sa itaas. Okay, ngayon naman pumunta tayo dito sa online store. Okay, dito sa online store, makikita natin ang themes, pages, at preferences. Okay, dito sa themes,
ang ginagamit natin ngayon ay ang Horizon. Okay? So kapag gusto mong palitan ang theme ng iyong store, ay pumunta ka lang dito sa popular free themes. So made with core features, you can easily customize, no coding needed. Okay, so dito makikita mo lahat ng available na free themes na magagamit mo sa iyong store. Okay, so pwede ka rin pumunta dito sa theme store para makita mo lahat ng available themes para sa iyong store. Okay, ngayon kung gusto mo naman gumawa ng pages sa iyong store, i-click mo lang ang section na ito at i-click mo lang ang add page option. Tama? Ngayon, dahil may page ka na dito, i-click mo lang dito ang title section at ilagay mo ang title ng page na ito. Pero kapag gumagamit ka na ng themes, of course, hindi mo na kailangan talagang i-build lahat from scratch na kailangan mo mag-add ng page one by one. Okay? So, ang purpose lang ng pages dito kapag may theme ka na sa iyong store ay kung gusto mo lang maglagay ng follow-up na page or may gusto kang ilagay na page na specific para sa isang announcement or kahit anong purpose para mas maging interactive ang iyong Shopify store. Okay? So ngayon dito makikita natin na andito ang Importify, Amazon at ang Shopee. So ang Amazon at ang Shopee, sila ang gagamitin natin na supplier para makapag-dropship tayo ng product papunta sa ating Shopify store. Okay? So kung hindi ka nagbibenta ng physical product at gumagamit ka ng dropshipping app, so ang Importify ang the best option na pwede mong magamit dahil pwede ito sa Amazon at sa Shopee. Okay. So para ma-install mo ang Importify sa iyong Shopify store, ay pumunta ka lang sa iyong Shopify store, i-click mo lang ang add option, tama, at i-click mo lang ang Shopify App Store. Okay, so dito sa search bar na nasa itaas ay i-type mo lang ang Importify. Okay, so i-type mo lang ang Importify, tama. So dito makikita mo ang install option, so kailangan mo lang yung i-click. Okay, kailangan muna nating i-install ang Importify sa ating Shopify store para magamit natin siya mamaya. Okay, so i-click mo lang ang install. So makikita mo dito lahat ng detalye na kailangan mong i-approve. At dito naman sa Importify, makikita mo lahat ng plans na pwede mong gamitin. So, kasalukuyan natin ginagamit dito ay ang basic na free trial. Okay? So, i-click mo lang yan. Okay, pagkatapos ay makikita mo na ang section na ito na kung saan kailangan mong bayaran ang amount na iyan. Pero huwag kang mag-alala dahil kapag bago ka pa sa Shopify, ay may 1-day free trial ka. Okay, at kapag gagawa mo lang talaga ng iyong account ay sa loob ng 3 months, kailangan mo lang magbayad ng $1 per month. Okay, so i-add mo lang dito ang iyong credit card or ang iyong PayPal account. Okay, so pagkatapos mong i-install ang Importify sa iyong Shopify store, ngayon ay kailangan mo naman i-add sa iyong web browser ang Importify extension. Okay, so dito kailangan mo lang mag-open ng new tab at i-click mo lang ang Importify. Okay, i-click mo lang ang search bar na nasa itaas at i-type mo lang ang Importify extension at makikita mo na ang website na ito. So i-click mo lang yan at i-click mo ang option na andito na kailangan mong i-add ito sa iyong web browser. Okay, so pagkatapos niya na i-click mo lang ang extensions thumbnail na nasa itaas. Iyan, at kailangan mong i-pin ang Importify. So ngayon, dahil tapos na tayong mag-install ng Importify extension, pumunta na tayo dito sa Shopee at sa Amazon. Okay, so dito sa Shopee at Amazon, ay kailangan mo lang i-import or humanap ng product na i-dropship mo sa iyong Shopify store. Okay, maghahanap tayo ng product dito na pwede nating ma-dropship. So, gamitin mo lang ang search bar na nasa itaas. Okay, katulad ng mirror na ito. So, dito naman, kapag gagamit ka ng Amazon sa pagda-dropship ng products papunta sa iyong Shopify store, ang kailangan mong piliin na plan dito sa Importify ay ang premium plan para makapag-import ka ng products galing sa Amazon. Okay, pagkatapos niya, i-click mo lang ang add option na andito sa itaas.
Okay? At makikita mo na dito ang product description, variants, at ang video at images. Pagkatapos nyan, i-click mo lang ang select all at i-click mo lang ang add to your store option. Okay, so pagkatapos siya, pumunta ka naman sa Shopee at dito naman tayo maghahanap ng product na i-dropship natin. Okay, so katulad ng cozy warm bulb na ito, i-click mo lang yan at makikita mo na dito ang add option na nasa itaas. So i-click mo lang yan ulit. Makikita mo na dito ang product description, variants, video, at images ng product. So, i-click mo lang ang select all para included na rin ang lahat ng images. At tapos nyan, i-click mo lang ang add to your store. Okay, so dito we have successfully created the product page. So, i-allow mo lang ng 30 to 60 seconds. I-allow mo lang ng 30 to 60 seconds to complete the process. Okay, so pumunta na tayo dito sa ating Shopify store at pumunta sa product section. Okay, so dito sa products, refresh lang natin ang page na ito para makita natin lahat ng products na in-import natin galing sa Amazon at Shopee. Okay, so andito na lahat ng products. Ngayon, para ma-customize mo ang details ng products at ang prices, i-click mo lang ang products at pumunta ka dito sa prices section. Okay? So, dito naman sa product na galing sa Shopee, makikita natin dito na hindi included ang images. Okay? So, ang Importify kasi hindi assurance na lahat ng details ng product, lalo na galing sa Shopee, ay mai-import mo. So, ang kailangan mong gawin, pumunta ka ulit sa Shopee. Okay? So, dito ay kailangan mong i-download manually lahat ng images at i-upload mo lang siya dito sa section na ito. Okay? Pagkatapos nyan, ay i-make sure mo lang na andito na ang prices at connected na ang iyong payment method dito sa Shopify. So, that's it for this video. If you think this video helped you solve your concern, please subscribe, like this video, and leave your comment below. Bye!